Magandang araw po sa inyong lahat. Meron pong nag-request sa akin na gawan ko daw itong vlog nito, itong topic na to. Kailan ba dapat magsimula magnegosyo? Lalo na sa rice milling business. Pero yung sasabihin i-advise ko dito ngayon para po ito sa lahat ng klaseng negosyo in general na po. Okay? So, pag-usapan natin ito. Ngayon, negosyo kailan ba dapat magsimula? Para sa akin, opinion lang to pero depende po sa inyo kung ano po yung opinion ninyo. Sa lahat po ng mga nanood, yung mga business-minded dito. Alam ko maraming mga OFW dito, maraming mga business-minded, entrepreneur, so marami, di ba? At mas marami pong natutunan or marami pong kaalaman kaysa sa akin. Itong isi-share ko sa inyo ay galing lang rin po sa akin. Kunting kaalaman lang naman po. Dahil nag-request kayo kung paano ito, kung kailan ba dapat magsimula magnegosyo. Para po sa akin, ang pagsimula po ng negosyo ay hindi basta-basta. Hindi tulad ng trabaho na kailangan mo munang meron kang experience, meron kang pinag-aralan, di ba? Depende kung professional ka, meron kang natapos na kurso, or kung wala man, hindi magsimula ka sa ibang klaseng trabaho, di ba? Maraming pwede. Pero kailan ba dapat magsimula magnegosyo? Kahit mahirap, kahit mayaman, may pira ka man o wala, pwede magsimula magnegosyo. Ito shoutout nga pala kay Hello Kitty. Ayan, cute niya. So, sa pagsimula ng negosyo, kailangan ng puhunan. Hindi lang pera, puhunan rin sa pag-aaral, study, research, at experience. Dahil kung papasok ka sa isang negosyo na wala kang alam kung paano i-manage ito, at una po is research, study, at yung pangalawa, experience. Kung meron kang experience sa pagninegosyo, hindi madali na lang sa iyo kung paano magsimula. Pero sa mga first timer po, ang kailangan lang po natin dito sa pagninegosyo ay puhunan. Puhunan sa dito, knowledge, ideas. Ang pag-manage ng negosyo kasi isang skills. Skills na kung saan ikaw mismo ang nakakaalam kung paano mo siya patakbuhin ang negosyo. Lalo na sa rice milling business. Kailangan talaga ng puhunan Hindi lang pera, kundi oras at kaalaman. Study. Mag-survey ka muna sa inyong lugar kung ano po yung pinakapatok na pwede mong simulan. Kikita ba ako dito? Sino yung target ko? Pang long term ba ito? Or pang short term lang? At tingnan nyo muna kung ano ang needs ng community. Ano ang needs ng isang lugar kung kayo ay nagninegosyo sa isang lugar. Tulad ng isang water filling station na kailangan mo talaga na merong water filling station na mai-provide mo doon sa community mo. Bigasan. Mas mabinta ang bigasan. Kung meron ka namang laundry shop, di ako, nagpapalaundry ako dahil hindi na kaya sa oras Hindi na kaya sa magastos kasi kapag mag-ano ka pa. At yung oras, marami ng trabaho, marami ng kailangan. So, magpapalaundry na lang ako kasi mabilis at saka mura lang naman. Affordable. Yun po, services. Anong iba't ibang services? Like delivery. Gumawa ka ng delivery business sa inyong lugar. Kung sa ano naman po, probinsya, yung rice milling business. Kapag nakikita mo na patok ito sa inyong lugar, lalo na kung maraming palayan, actually hindi naman kailangan na marami talagang palayan sa area na yon. Kahit walang palayan sa area na yon, pwede mong patayuan ng rice milling business. Paano nga ba? Hindi pwede ka naman magbabay and sell punta ka sa ibang lugar. Ikaw mismo yung pupunta sa ibang lugar at bibili ng mga palay. At sa iyo na mismo ipapamil sa iyong rice milling. Mas malaki yung kita, mas malaki po yung profit margin mo kapag nagbabay and sell ka ng palay, and then binta mo na po yung bigas. Diba? So, yun po ay isang idea lang po na binigay ko sa inyo. Share lang po yan. So, ngayon,
Kailan dapat magsimula? Kapag ready ka na. Yun lang po ang sagot. Kapag ready ka na. Marami po kasing dapat intindihin eh. Maraming dapat pag-aralan at dapat handa ka. Paghandaan mo, hindi pwede na susubo ka lang or punta ka sa sanggiyera na wala kang training. Dapat meron ka rin pinag-aralan. Hindi doon na kailangan mo talagang college graduate ka, hindi. Yung pag-aaral, hindi naman kailangan na pumasok ka sa isang school. Kundi pag-aralan mo kung anong klaseng negosyo. Yun. Ano ang strategy mo doon? Paano ka kikita? Paano mo i-manage ang negosyo na yun? Next, dyan na po papasok ang puhunan. Of course, kung meron ka ng puhunan, mahirap kasi magsimula ng isang negosyo kapag wala kang puhunan. Sa puhunan po, hindi lang basta-basta na, for example, meron ka ng 100,000, magsimula ka na agad. Hindi po. For example, meron kang, gawin na lang nating 500,000. Okay. Kapag meron kang 500,000 ngayon, huwag mong ubusin yung 500,000 pang puhunan lang sa negosyo. Una po, kailangan nating i-consider na meron tayong tinatawag na survival. Ang survival stage po sa isang negosyo ay parang ano yan eh. Ang pagninegosyo parang sugal eh. Diba? Pwedeng malugi, pwedeng maging successful. Pero dapat handa ka, ready ka, at handa ka mag-risk. Ready kang mag-risk. Kasi kung hindi ka ready mag-risk, huwag ka nang magsimula ng negosyo. Yun lang po talaga kailangan mo sa isang negosyo. Puhunan. Sa 500,000, gawin natin yung 300,000 pambili ng Sinong rice mill machine. Okay. Yung 200,000 na natira, panggalaw mo, pangbili ng spare parts, at kung ano man po yung kailangan mo. Diba? So, yun. Sample lang po yan. Kung kayo naman po ay magsimula ng water filling station, kung sa 500,000, puhunan mo is 100,000, mas malaki pa yung ano. Kaya lang, consider mo rin po yung construction ng building. Bibili ka pa ng lupa or magre-rent ka ng lupa. Sasahod ka pa ng tao, mag-train ka pa ng tao. Maraming kailangan i-consider. So yun po talaga, kung kailan ka magsimula sa isang negosyo. Pag-aralan mo muna, meron kang ideas, skills, at pangalawa, puhunan, at kung handa ka na. Yun lang po. Hanggang dito lang po ang ating video tungkol po sa topic na ito. Sana po meron kayong natutunan. O nga pala, bago po ako magtatapos sa video nito, ino-offer ko sa inyo at ini-introduce ko po sa inyo ang Sinong Rice Mill Machine. Ang Sinong Rice Mill Machine ay gawa mula sa South Korea. Single phase lang, hindi na kailangan ng 3-phase transformer at hindi rin malaki ang puhunan dito. Maliit lang. Affordable po siya. Pero hindi po siya tulad doon sa mga maliliit na mga machine, hindi po. Ang Sinong Rice Mill Machine, single phase, made in Korea, pero maganda po yung output na bigas. Pwede na po pang negosyo. Kung kayo ay magbabay and sell, pwede po. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls dahil impeller type po ito. Hindi na rin po kailangan magpa-install ng 3-phase transformer. Maliban na kung ang supply ng kuryente sa inyong lugar ay mababa talaga. So, kung walang kuryente sa inyo, bumili ka ng generator at least 15 kVA para mapagana ang machine ito. Pero kung maganda na po yung kuryente sa inyo, pwede na po. Nagde-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas. Luzon, Visayas, at Mindanao. Meron po tayong dalawang set A at saka set B. Ayan po. Set A at saka set B. Papaliwanag ko po yan sa iba't iba nating mga videos. Kung gusto nyong bumili, mag-order na po kayo, tumawag na po kayo sa contact number na ito. At pwede po kayong bumisita sa showroom namin, Mapagimba, Nueva Ecija, or nasa Sampaloc, Manila po kami. Okay, kung kayo nasa Visayas or Mindanao, panoorin nyo lang po mga videos natin. Pwede rin po kayo magpa-deliver. Ang delivery time natin going to Visayas and Mindanao nasa 12 to 15 days. Depende pa rin po sa time or delivery time ng cargo. Ayan, maraming salamat po. God bless everyone. At
Sana po panoorin nyo pa po ang iba nating video. At kung hindi pa po na subscribe, please subscribe na po sa YouTube channel at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. God bless!